Ang ginawa ko, para hindi siya makakain ng space, winatakwat ako siya. Ayan. Good morning guys! For today's video ay magbabalot ang lola nyo bago tayo umuwi ng Pilipinas at ito yung ating video na hanggang sa dumating dito sa atin sa Pilipinas. At syempre ang unang-unang ginagawa ng lola nyo ay patitibayin natin yung ating mga box, yung mga possible na mabuksan. Ayan, nilalagyan natin din siya ng gum tape. And then, ang ginagawa ng lola nyo guys, pag sa ilalim dalawalin ang nilalagyan nating tape, isang pahalang at isang pa straight. Ito yung para masecure natin yung bigat ng ating nilalagay ay hindi basta bumuka yung ating mga box. At lalo na kapag meron tayong mga items na medyo matubig tapos kung mataas, ayun, possible din yun na mabutas yung box natin kaya dagdag pampatibay din kung dodoblehin natin yung ating mga gum tape. Tapos ang unang-una ko nilalagay sa pinakailalim niya guys, yung mga damit kasi yan yung magiging cushion. Plus, sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo magaling mag-package tapos biglang kumatas yung at least meron mga damit na mag-a-absorb noon. Ito yung mga damit na gagamitin ko sa Pilipinas kaya dito ko na nilagay sa box natin. And then yung ibang damit ko na gagamitin para sa mga unang linggo ay uwi ko na lang kasi hindi nga naaabot dahil late na ako nagpadala ng box. And then ang ginagawa ko, for example, 2 box ng ramen yung aking ipadadala ay hinahati ko siya sa tig-isa. Tapos yung mga gamit natin ng mga panluto katulad ng mga toyo, mayonnaise, honey, dahil sila yung mga kumakatas, pinaplastic ko na sila, ilalagay ko pa sila sa box para ito yung masecure natin talaga na hindi sila basta-basta kakatas dito sa ating box. At napakatibay naman kasi ng box natin kasi hindi naman ito binabalibag ng mga courier ng Kapamilya Cargo guys. Napakaalaga nila sa box kaya naman wala pa akong na-experience. Mula noon hanggang ngayon magtatatlong dekada na guys, talagang safe na safe yung box ko. Sila lang talaga yung na-try ko at ginamit ko magpahanggang ngayon. Tapos pag umuwi ako na Pilipinas guys, asahan nyo na nag-uuwi talaga ako ng mga tsaa, pati ng napkin. Kaya lang, di ba bulky kasi yung napkin sa bagahe, kaya ayoko na lang yan i-hand carry. Kaya ang gusto ko sana ay isiksik na lang siya dito. Actually, naisip ko na nga lang yun na isiksik ko na lang siya doon sa mga part na mga merong siwang. Parang cushion na rin para hindi sila masyadong mag-UP-an o nagagasgasan kapag ka nasisiksik sila. So ayan, di ba? Hindi na nasayang kasi tinanggal ko na lang siya sa box. Kung hindi ko yan tinanggal sa box, guys, ang mangyayari niyan, wala tayong mapapagsiksikan, mayuyupi lang din yung box. Kaya the best yung gawin nyo ganito, yung mga siwang na maliliit na ganyan, pwede nyo siksikan. Pero yung mga ganito lang siguro, kasi kung chocolate ang isisiksik nyo dito, possible na mayupi yung chocolate nyo or ma-sporma o mabali, mabasag, syempre. Pagka mainit, natutunaw yun, kaya possible na mag-iba yung shape na niya. Tapos itong mga binili natin na chocolate na medyo may hangin, yan yung pinang-iibabaw ko kasi hindi yan basta-basta mayuyupi. Parang cushion na rin siya sa pinakaibabaw. Dati tuwalya yung nilalagay ko dyan kasi nagdadala rin ako ng tuwalya. Ngayon ay hindi ako makapaglagay dahil mas inuna ko yung mga lubong natin. Tapos ayan, nakikita nyo yung lola nyo kahit mag-isa kayang-kaya ko kasi hindi ko siya pinupuno. Hanggat maaari wag yung aapawin yung inyong box kasi pinagbabawal din kasi yung apaw na apaw. Plus kapag ka nilagyan kasi yan ng ibang box sa ibabaw, ang mangyayari yung mga nasa loob nyo na nilagay, masisiksik sila ng husto, baka may mabasag or masira. Tapos ayan, nakikita nyo same lang din yung ginawa ko sa ilalim, 2 tape lang din siya. And then dinodoble-doble ko yung bawat kanto kasi yan yung unang nayuyupik. Dagdag tibay na rin kumbaga. Tapos niyan, hindi lang yun sa ibabaw guys, pati yung buong paligid niya nilalagyan ko ng tape. Kaya kumakain din talaga ng bigat yung tape guys. So ito guys, ang gagawin natin para madaling mabitbit ng delivery man yung ating box, ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng hawakan. Ito yung para ma-secure din yung ating bagahe na hindi siya basta-basta mababalibag kasi kung walang hawakan guys, ibabalibag-balibag, mahirap na. Pero kung may hawakan na ganito guys, kahit pa paano malaking help to dun sa mga nagbubuhat. And then, ito yung panglock niya, ganyan ang itsura. Sa mga magtatanong saan siya mabibili, sa hardware store lang. So, matagal ko na itong ginagawa guys. So, sa paggamit na ito guys, meron siyang 2 lock. Papasok nyo lang siya dito. Ayan, sa gitna. And then, itutupi nyo to para dito nyo naman ilulusot sa kabila yung isa. So, kailangan nandito siya sa kabila. Okay? And then, ganun din yung gagawin natin sa kabila naman. So, ayan, ipapasok din natin to. And then, saka natin to itutupi. Ito, itutupi natin. At, pagkatupi natin, dyan naman natin palulusutin yung ating, wait lang, dapat pala hindi ko muna ito pinaigsian. So, ayan. Saka naman ito, ipapasok dito. Iipitin natin to kumbaga. Ayan. Tapos, ang gamit na itong hawakan na to, ito naman yung ayan. Maglalak sa kanila para sumikip. Ang laking tulong nito guys doon sa mga nagbubuhat kasi nga mabigat yung bagahe natin. So syempre, sakit sa katawan yan kung ganito kalaki yung box tas bubuhatin nila ng mabigat, di ba?
Tapos, gagawin nyo lang, puputulin nyo lang to para hindi siya matatanggal yung hawakan nyo. Kasi safe for safety din yun. Itong hawakan nyo. So, ganyan lang yung itsura niya. And then, isa sa gitna, dalawa sa side yung gagawin natin. So, eto na guys yung box natin. Ganyan dapat yung pagkakalagay natin. Ayan, para ma-secure yung box nyo. So, meron sa gitna, meron sa dalawa. Tapos, huwag natin kalimutan yung ating description. Yung quantity nandito, dapat nakasulat siya. Para alam natin kung ano yung laman pag binuksan din natin. No? Mula noon hanggang ngayon, Kapamilya Cargo lang talaga yung ginagamit ko. So, ayan, nakalagay na doon yung mismo ano natin, envelope, na kung ano yung nilalaman niya, syempre. Ang ginagawa ko guys, hinahati ko yung bigat. Halimbawa, 4 na toyo yung dala ko. So, dinadalawa-dalawa ko para balanse yung bigat niya. Pero this time, napabigat tayo dito kasi may mga honey, may mga flour. Yun yung ano ko, mga dinala ko para sa Pilipinas. Doon tayo magluluto-luto. At sa paghakot naman ng box natin, guys, ginagawa lang namin, pinipm na namin yung Kapamilya Cargo para ma-schedule kung kailan hahakutin, anong oras at anong araw. Kasi nga, hindi natin yan pwedeng paghintayin, kaya kailangan pag piniem natin, ultimano ay pipick upin na lang nila. Mula noon hanggang ngayon, guys, talagang pinapatulong ko si Papa. Although ayaw talaga ng mga taga-pick up na nagpapatulong kasi talagang trabaho nila yan. Pero syempre, pag mabigat at mabigat, para nakakaawa din naman, ayan, tingnan nyo, pinatulong ko Papa agad inagaw sa kanya. So finally guys, ito na yung mga hinihintay natin na box. At kung makikita nyo kung paano natin siya pinadala, ito siya as is na as is. Walang sira, napakalinis at yung ating handle as is siya. Ang maganda sa ganito guys, hindi natin pinahirapan yung nagbuhat dahil meron siyang hawakan. Ayan, meron silang mahahawakan dito. At abangan nyo yung part 2 natin kung ano-ano yung mga laman ng ating box. Doon na lang natin ipapakita kasi nga para surprise. Ayan, ganyan yung itsura natin nung pinadala natin siya at ganyan din siya nung dumating sa atin. Thank you Kapamilya Cargo.